yung barko, lumulutang. Supposedly, dapat ang barko, kasi bakay na, lulubog yan. Yung karayo pa, pag nilagay sa tubig, lulubog. Mas magaling yun kaysa sa barko. Pero ang barko, nalutang sa dagat. That is the law of buoyancy. So, tingnan natin, yung dalawang bagay. So, carnality versus spirituality. So, you have heard is saying, it is normal for a ship to be above the water, but it is fatal for the water to get inside the ship. Normal po na makita natin ang barko na lulutang sa dagat. Pero kapag yung tubig pumasok na sa barko, nakamamatay. It's deadly, it's fatal. No, kaya dapat makita po natin yung kapag ang mundo, yung gawa ng mundo pumasok sa atin, patay ka bata ka. Madadaya ka, madidisip ka. Pwede mong ma-experience yung tinatawag natin consequences ng maling desisyon. So for the background, hindi ko ba background yun? Scripture pa. Ganyan pa lang yung background. So ang scripture po natin, ang reference po natin from Romans 8 was written to tell the people of God how to be free from condemnation, from past sin, and live life free from self-condemnation and guilt. No? Nasa series kami ng Romans sa aming IP. So kami nasa chapter 2 na sa serye po ng intercessory prayer. Chapter 2 kailan Wednesday, ang naging topic namin is yung being a true Jew. Tunay na Hudyo. Kasi ang Book of Romans ay sinulat ni Pablo sa iglesia sa Roma na kung saan maghahalong Hudyo at Grego ang mga Kristiyano na nandoon. So nagkaroon sila ng hidwaan dahil ang pinagmamayabang ng mga Hudyo, sila yung galing sa lipi ni Abraham, no? Tumaas sila sa circumcision rite, they have yung tinatawag na karapatan dahil sila ay galing sa lipi ni Abraham. Samantalang itong mga Grego, dahil nandun sila sa teritoryo nila, no, sinasabi nila na kaya dapat mag-rule sa church dahil hindi mo kami taga dito, at the same time, hindi pinag-aralan kami. So, nagbabanggaan yung dalawang Kristiyano, parehas Kristiyano po ito. So, dito, Paul was trying to reconcile these brethren, no? Hanggang sa dumating na pinagmamalaki na nila yung kanilang mga narating, yung kanilang mga pinanggalingan, lipi. Pero, nagkaroon ng problema pagdating ng late latter part ng chapter 1. So, they live in carnal living. Nagkaroon sila ng pamumuhay na ayon sa sanlibutan. So, here, gustong ipaliwanag ni Pablo sa kanila na hindi na sila alipin ng kasalanan. They are free now from sin, from the bondage of sin. So, they should live, they must live a life free from condemnation and guilt. No, but God is telling us that all this had been paid in full on the cross by Jesus Christ. The tetelestai, sabi doon. No? Biyernes Santo ngayon. So, every Christians are reminiscing yung sa death of Jesus on the cross. No? Sa second last word ng Panginoon, yung pinakauli sabi niya, it is finished. Yung Greek Aramaic word na tetelestai ay may tatlong paglugan po yun. Una, tetelestai, the battle has been victorious. No? Yung tapos na ang laban. No? Yung laban sa kasalanan ay napagtagumpayan na niya. Pangalawa, paid in full. No? Yung bayad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Ating tuad, wala na kailangang idagdag pa. Hindi mo madadagdagan niya na mabuting gawa para masabi mo may ambag ka sa kaligtasan mo. That is by grace of God. Full grace of God. Amen? So tayo ay sa kalooban ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, binayaran ang ating pong pagkakautang. Kaya sabi ni Pablo dito, bayad na kayo eh. No? Paid na in full yung lahat ng kasalanan mo. So you don't need to add more no, sa ginawa ng Panginoon. So, magkaroon ka rin. Ay, sa Romans 8 verse 3, sabi niya, for what the law could not do in that
it was weak through the flesh. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh on account of sin. He condemned sin in the flesh. Verse 4, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. So dun sa verse 3, sabi niya, yung katawan mo, yung laman mo mahina eh. Madaling bumigay, madaling matangay. Ganyan ka-weak ang flesh. Bakit? Kasi naturally, by nature, we are of this world. Before Christ bestowed His grace, before we receive yung tinatawag na paghugas, paglilinis ng Panginoon sa ating buhay, we are before a sinner. No? What makes you sinner? It's not because you commit much and more sins. The reason why you commit much and more sins because you are a sinner. So what makes you sinner is by nature from our ancestors, no? Si Adam and Eve, kung sila magkasala, lahat ng lahi na lumabas mula sa kanila ay sinners. Kahit hindi ka pa nakapag-commit ng sariling kasalanan, you already have the original sin which came from our ancestor. But sabi niya, the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. So ngayon, hindi na lang po basta aminin sa sarili mong mahina ang iyong laman. Bakit? Kasi your spirit is much greater than the spirit in this world. Yes, our flesh is weak, but you have the powerful spirit within you. Meron kang banal na spirito na kaya kang samahan. No? Hindi ka nakikipag-battle para magtagumpay sa mundong ito. Bagkus, you are battling this world from the victory of Christ. Amen. Hindi ka nakikipagdigma sa mundo para magtagumpay. Bakit? It is finished. Tetelestai. No, the battle has been won. Kaya yung pakikipaglaban mo sa mundong ito ay hindi para magtagumpay, bagkus mula sa tagumpay ni Kristo. You just want to regain yung perfection, yung likeness. Sabi yan, the Son in the likeness of sinful flesh. God made His begotten Son as sin para to punish yung ating kasalanan. He made Himself sin para maibigay yung hinihingi ng kautusan, yung requirement ng kautusan. So, this is one of Christ's mission, to proclaim liberty to the captives. Sabi sa Luke 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set the liberty them that are bruised. Ito ang sabi ni Kristo, naparito ako para iproklama ang gospel, ang mabuting balita sa mga dukha, para hilumin ang mga sugatan, para palayain ang mga nasa pagkaalipin ng kasalanan, maging ng spirito ng mundong ito, para ma-recover yung paningin ng mga bulag. Hindi lang ito physical. Christ is talking about spiritual. Merong spiritual bondage, merong spiritual poverty, merong tinatawag na spiritual brokenness, merong tinatawag na spiritual blindness, at meron tinatawag na spiritual captivity. And Christ came here is to free us from all this kind of bondage. So through Christ, God did it already for you and for me. Salamat sa Diyos. No? Kasi kung sala ng atin, hindi natin yan magagawa. Pero salamat sa Diyos, sa Panginoon, ginawa niya yung bagay na imposible magawa po natin. Amen? So, we can walk and live in a sense of righteousness and move on and move up. Amen?
So meron ka na ngayong kakayahan na mabuhay sa katwiran, unlike before, no, wala kang kamalayan, yung palang ginagawa mo noon ay niyaya ka ng tropa mo, ng barkada mo, trip-trip lang. Pero ngayon, meron ka ng sense of righteousness. Bago mo gawin ang isang bagay, pinag-iisipan mo, ito ba ay tama, ito ba ay matuwid, ito ba ay kalooban ng Diyos. Meron ka ng ganitong klase po ng conviction. Unlike before, sang-ayon ka lang sa takbo ng mundo. So, God warned us further that carnality is being in enmity against God. Kaaway ng Diyos ang carnality. No, because carnal minds and carnal things cannot put together in the things of God. So we can all rejoice and be set free from that lingering cause of condemnation and guilt. Because once tayo po ay nagsisi, once we repented and surrendered our life to Christ, we are being freed, and we have the assurance that God has already taken everything. Lahat ng luma ay binago ng Diyos. Meron ka ng panibagong pagkatao. 2 Corinthians 5:17. So Romans 8:5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So hindi pwedeng ang mga carnal things ay papasa sa pamantayan ng Diyos. It can never be. Spirituality is different from carnality. Heavenly things are not worldly things. Malaki ang kaibahan. Malaki ang differences. So compromising is as evil as conformity because it corrupts us also. Kapag may pangungom-praise ka, kompromiso, pag-compromise, parang sinasabi mo na nasa middle ka, you're in the middle, parang nasa gray area ka. So, black and white, let black, let white be white. Wala ka doon sa gray part. Kung nasa white area ka, so it be. Kung nasa black side ka, so mangyari yun. Sabi ni Jesus doon according to the vision of John doon sa iglesia sa Ephesus, sabi niya yung lukewarm, yung lukewarmness. Kung mainit ka, kung malamig ka, hindi pwedeng maligam-gam ka. Kasi if you are maligam-gam, I will spit you out. Sabi niya. So dapat magkaroon tayo ng maging one-sided tayo, and may it be a side from the side of God. Amen? Amen. So compromise means to go halfway or share in something that is wrong. Ngayon, that's ayun pa lang. Ito pa lang yun. Don't worry kasi mas maiksi yung mga points natin. Pinahaba lang yung introduction, pero mas maiksi yung mga naman. Right? How to walk in the Spirit. Paano nga ba lumakad sa Espiritu? So number 1, live free from condemnation. So Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kung may condemnation pa, you are feeling guilty, para maibsan yung feeling na yon, sasabihin mo na sa sarili mo, lahat naman sila, ginagawa ito eh. So para maramdaman mo yung at peace ka, doon sa nangyayari sa buhay mo, na lang iisipin mo. Pero if you are living free from the condemnation, hindi mo isipin na iba ka sa mundo, kasi sabi ng iba, bago ka na, parang kakaiba. Parang malayo mo na sa amin na. Kasi sa totoo lang, pag sumunod ka kay Kristo, marami kang iiwan ng mga kaibigan. Marami kang kaibigan na lalayuan. Especially yung mga BI, bad influencer. Ayan, ang BI ngayon, hindi na lang personal.
social media, ang daming BI. No, sa mga tawag din, mga online platform, ang daming BI. Mga bad influence. Kasi yung mga vlogger na yan, influencer yung mga yan. No, nag-influence sila ng sugal, nag-influence sila, nag-advertise sila ng mga online games. Nag-influence, badly. So, ngayon din, sa mga kaibigan mo, may mga taong gano'n eh. No? So, as you live free from condemnation, kailangan mo munang palakasin yung sarili mo at kapag dumating yung time na kaya mo nang ipagtanggol ang sarili mo, no? Ready ka na to battle against yung kanilang influence versus yung influence na magagawa mo sa kanila. You go back to them and influence them para kay Kristo. No? So dapat magkaroon tayo ng malayang kaisipan na tayo ay pinalaya na ni Kristo mula sa pagkakalipi ng kasalanan. Know that Jesus had paid all your sins and His punishments on the cross. He did His substitute death for you, and all you need to do is to repent and surrender your life to Him who gave His life for you. No? If the devil or somebody reminds you of your past sin, then tell him, the blood of Jesus had washed away my sins. Ganun lang naman kasi magagawa ng kaaway eh. Para mag-guilty ka, para ma-feeling condemned ka. Kasalanan na naman kanina. Ganun lang naman ang paraan niya para ikaw ay sirain yung araw mo. But if you will live free from condemnation, no, tatayo ka, lalakaran mo ang salita ng Diyos without any objection mula sa kaaway. Amen. So sabi ng Corinthians, I'm a new creation, all things are gone. No, 2 Corinthians 5:17. Kaya hindi ka na patungo doon sa condemnation, doon sa kahatulan ng Panginoon. Bagkus, ikaw ay pinalaya na ni Kristo dahil sapat ang ginawa niya para sa iyo. What Christ did is enough para ikaw ay mabuhay na malaya sa anumang kahatulan. If in case you fall into sin, don't stay there. Get up. Shake, shake, shake. Ipagpag mo yan, i-confess mo yan. No? Kasi, human as we are, gaya na sinabi ko, prone pa rin tayo sa mga wrong decisions. But it doesn't mean na ipagpapatuloy mo yung mga maling decision na yun. That is why you have the Holy Spirit to convict you. You have the Holy Spirit to guide you, to enlighten you, and to help you in doing the right things. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen? And how to walk in the Spirit. Number 2, live free from the law of sin. In verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Sapagkat ang batas ng Espiritu ni Kristo ay ginawa tayong malaya sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. So just remember the law of the Spirit of life in Christ. Lagi mo lang alalahanin, Jesus Christ is 100% human. He's 100% man. So ano kaibahan ni Kristo sa atin? Simple, He walked in the Spirit. So kung nagawa ni Kristo na mabuhay a perfect living because He was guided by the Holy Spirit, magagawa na rin natin ngayon. Bakit? The Holy Spirit has been sent to us. The Holy Spirit has been, He's been dwelling. Nananahan na sa atin ang Espiritu ng Panginoon. So we have now the power to overcome the world. So carnality or worldliness will tend to pull you down, but you now have the power over sin and carnality. And that is by the power of the Holy Spirit. Sabi ng verse 14 ng Romans chapter 6, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law,
but under grace. Under the law, you will just, ma-realize mo lang yung lahat ng mga sablay mo. That is the purpose of the law, to point us doon sa grace. The purpose of the law is to lead us towards grace. Kasi sa law, sa kautusan, hindi mo yan masusunod perfectly. No, sabi nga, sa 10 utos, magawa mo man yung siya, pag sumablay ka sa isa, that is totally failure. Bakit? God's standard is perfection. At hindi nagawa ng tao yung perfect obedience sa law. So, ano ang purpose ngayon ng kautusan? Para ituro tayo sa daan ng biyaya. O hindi mo magagawa yan. Sabi na, hindi, anak ko, hindi mo yan magagawa. Kaya nga kailangan mong maunawaan yung grasya ng Diyos. Kaya kailangan mong tanggapin yung kaloob ko na biyaya sa'yo. Yung kagandahang loob ko. Kasi hindi mo nga talaga magagawa. No, 613 commandments, yung law. No, drink downs, ginawang 10. Yung 10 hindi pa rin magawa. Pagdating ni Jesus, ginawa na lang 2. Love the Lord, love the Lord, love the Lord. Ano yung pangalan? Love your neighbor as you love yourself. Marami pa rin hindi nakagawa. Love yourself lang. Love your enemy. Yung love yourself na, minsan, sabi ko yung love your enemy. Minsan na marami ka pang nakita sa sarili mo, parang hindi mo tanggap eh. Love yourself. Selfish naman yun. Ay, hindi. Oh, hindi. Love your enemy pa kaya. Minsan kaaway mo sarili mo eh. Hindi, oh. Dami So, anong point dito? That we really need the grace of God. Amen. Because sa totoo lang, imposible para sa atin ang mabuhay. After the fall, it is very impossible for us to live perfectly. That's why we need the grace of God. And number 3, how to walk in the Spirit. Number 3, live free from carnal mind. Verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. So, napakahalaga po na meron tayong malayong kaisipan sa mga bagay ng sanlibutan. Yes, we cannot detach yung sarili natin sa mundo ito. But the way you live, yun ang pwede mong piliin. Yun ang may option ka. So, doon sa history ng creation, before the fall, bago magsak ang tao sa kasalanan, gusto ng Diyos na ma-exercise ng tao yung free will niya. Have you heard about this? Amen. Kasi sabi, bakit kasi inilagay ng Diyos yung puno na yun ng pagkakalam ng mabuti at masama? Eh kasi nga, gusto ng Diyos na manipot into practice yung yung decision making niya. Kaya nilagay ng Panginoon sa gitna yung dalawang uri po ng bunga, ng puno ng may bunga. Sabi ng Panginoon, maaari mong kainin ang lahat ng punong kahoy, yung bunga ng punong kahoy dyan, maliban doon sa bunga na yon ng pag-aalam ng mabuti at masama. Dalawang puno yun eh, tree of life at saka yung tree of the knowledge of good and evil. So nilagay ang tao sa decision making, yung free will niya, gagamitin na niya. So dito may pumasok ang kaaway, by means of deception. Ang ganda ng mga narinig itong tao na to, ni Eva, na nauwi sa maling desisyon. And kaya yung desisyon po niya, nakainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama ay nagdulot po ng pagkakulong sa kasalanan. So that makes the generation of men to be tinatawag natin fallen state. Kung ang naging desisyon ng sana ng sinaunang tao ay kainin yung puno ng buhay, perfect tayo ngayon.
Pero hindi. May plan din naman si God yung time na yun. The first gospel, yung proto-gospel na tinatawag, ang gospel, hindi lang ito yung hindi lang ito yung sa New Testament. May gospel na doon pa lang sa New Testament. No? Sa Genesis chapter 3 verse 15, no? May gospel na doon. Sabi ng Panginoon, ng Diyos, I will put enmity between you and yung offspring ng babae. At ngayong Biyernes Santo, ito yung pag-aalala doon sa kaganapan nung sinabi ng Panginoon at tutuglawin mo sa sako niya, dudurugin naman yan muli ng ahas. So, yun ay nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Pagamat natuklaw ng ang Panginoon doon sa kanyang naging pagkamatay doon sa krus, pero sa kanyang muling pagkabuhay, dinurog naman niya ang ulo ng ahas. Ibig sabihin, hindi nagtagumpay ang kamandag ng kamatayan at kamandag ng kasalanan kay Kristo. Kaya, paano tayo ngayon, tayong tumanggap ng biyaya ng Panginoon na nagtagumpay siya doon sa krus, ganun din naman, kaya nating magtagumpay sa kaisipan po na yan. So, let's live a life free from carnal mindset. Now, ano ba yung carnal mindset? Lahat ng makamundong bagay, material man yan, no, yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Those are in the carnal mindset. So, ganyan ang hulog ng tao dahil doon sa tatlong temptation na yun. So, kaya nagkaroon ng carnal mind ang tao. So let's live our life free from those kind of mindset. Amen? So sabi ng verse 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Always remember, you can't do it. You cannot make it on your own. But by the grace of God, samahan tayo, tulungan tayo ng Panginoon na makamit yung tinatawag na victory, yung walking in the Spirit. Amen? Siyempre, sa ating pagtatapos, so let us be reminded how to walk in the Spirit. Number one, we should and we must live free from condemnation, live free from the law of sin, and live free from the carnal mind.